Salamat, Mr. Chairman, the co-chairman ng Quadcom, sa ating mga kasamang kongresista. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po'y pagpapatuloy lang po dun sa aking pagtatanong nung nakaraan na hearing dito sa House of Representatives. Ito pong tanong ko para kay Tata. Tata, para sa inyo po to. Kumusta po kayo? Tata, kumusta po kayo? Mabuti naman po, sir. Pwede mong pakilis po yung ano mo para marinig namin maayos yung salita nyo. Mabuti naman po, Your Honor. Thank you. Tata, pwede bang pakibasa mo ulit yung number 28, 29 at number 30 ng affidavit mo dated noong August 21 yata? Comsec, can you please give a copy to Tata? Pakibasa mo at para marinig ng ating mga nanonood sa ating bansa at sa ating mga kongresista. 28, 29 po. Opo, 28, 29, and 30. Habang naglalakad kami, papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay That is number 29 po. Number 29 po to, no? Sige po, tuloy po. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte. Dahil pamilyar ang boses niya. Number 30. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente, nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si Presidente Duterte. Salamat, Tata. Ngayon, nandito na po ang ating Colonel Padilla. Colonel Padilla, sa iyong sinumpaang salaysay, maaari niyo po bang basahin ang number 4 at number 6 ng supplemental affidavit mo? Comsec, could you please give him a copy so that he can read? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Dito po sa aking affidavit, babasahin ko po. Pinapatutuhanan ko ang sinabi ni Tata na nung papunta kami sa investigation section, ay tumunog ang cellphone ko at ito ay sinagot ko. Ang tumawag sa akin ay, ayon sa boses, ay dating President Rodrigo Roa Duterte at sinabing congrats, Superintendent Padilla. Job well done, pero grabe yung ginawang dinuguan. So, Colonel Padilla, ngayon binasa mo yung sa iyong salaysay na number 4 and 6. Ngayon, inaamin mo na ngayon na totoo ang mga sinasabi ni Leopoldo Tan alias Tata na tinawagan ka ni Presidente Duterte pagkatapos patayin ang tatlong Chinese? Colonel Padilla? Yes, Your Honor, as the voice I've heard over the phone. Inaamin mo ang lahat na ito ang sinabi ni Jimmy Fortaleza last hearing na nagkausap kayo ni Colonel Garma. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Inaamin mo din na nagkausap kayo ni Colonel Leonardo na sinabing papatayin nila ang tatlong Chinese national. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Ngayon, meron akong huling tanong sa iyo, Colonel Padilla. Pag nag-uusap po kayo ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, through personal na telepono ba ang
dating presidente ang pinagtatawag nyo o may iba pang telepono na ginagamit nyo? Ano ang ginagamit nyong telepono? During that time, I have my cell phone, Your Honor, Mr. Chair. Personal. So, sino ang hindi ba nakarehistro yung telepono sa iyong pagtawag nung nakareceive ka ng calls? Hindi po. Well, anyway, Mr. Chairman, yun lang po ang gusto kong malinawan at least. Last hearing kasi, tinatanong ko po ito, nag-interject po si Congressman Fernandez for the executive session. So ngayon po, malinaw na po sa ating taong bayan at sa ating mga kasama dito lahat at nanonood sa buong Pilipinas at sa buong mundo. At ito po ay narinig nating lahat. I rest my case, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Congressman Gonzales. Before we acknowledge the next interpellator, let me just recognize the members who are present in this committee hearing. Congressman Roberto Y. Puno, Congresswoman Arlene Brosas, Congressman Jefferson Konghun, Congresswoman Midi Kua, Congressman Joboy Aquino, and Congressman Bambi Emano. Welcome to the committee hearing. Now, the next interpellator is Congressman Paulo Ortega V. I'm sorry, Congressman Ernix Junicio. Marami pong salamat, Ginoong Tagapangulo. Actually, nung binabasa ko yung mga affidavit ni Colonel Padilla, nakakagulat at nakakagimbal. Pero sir, I salute and applaud ang sinumpaan yung salaysay na medyo mabibigat po yung mga nabasa ko rito ngayon. Colonel Padilla, if I may ask, ito po bang sinumpaang salaysay ninyo is sinabi nyo at with your own free will na talaga pong nangyari at experience nyong personal? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Colonel Padilla, nakakagulat kasi nung sa unang affidavit na nilabas ninyo na isang inmate na si Jimmy Fortaleza pa ang nagpasa ng isang cellphone para makausap nyo si Colonel Garma. Totoo po ba yun? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Alam mo, nakakagulat din na ang isang inmate nasa piitan may sariling cellphone. Marahil nangyayari yung mga ganon sa ibang pagkakataon, pero para ang isang used to be a CIDG officer, hindi ko kilala personal pa, si Colonel Garma na nakalagay sa inyong affidavit o sinumpaang salaysay, ay tumatawag sa isang inmate para makausap, ang then kayo po ay Superintendent Gerardo Padilla. Totoo po ba yun? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Very disconcerting, Your Honor. But bagamat ganon, ito ang mga sinumpaan salaysay na nangyaring tunay at dun sa supplemental affidavit na akin nabasa na nabanggit din ni SDS na pati ang ating Pangulo na tumawag sa inyo na nakakagimbal na may nakalagay pa na ginawang dinuguan. Totoo po ba yon? According to the voice, Your Honor, Mr. Chair, as I heard. Having said that, Your Honor, ulitin ko lang po that I really applaud and salute you, sir, na ang mga binitiwan yung salita ay galing sa inyong sariling eksperyensya na walang pumilit sa inyo. At nakikita ko rin sa inyong affidavit na marami kayong, it is given na kakatakutan ninyo ang sitwasyon o safety ng inyong sarili at pamilya. Kaya sa aking maliit na kaparaanan, Ginoong Tagapangulo, nais ko pong imungkahi na marekomenda natin na mabigyan ng immunity ang sinumpaang salaysay ni Colonel Gerardo Padilla upang mabigyan naman siya ng karapat-dapat na proteksyon at maengganyo rin natin ang ibang witnesses at mga resource persons natin ngayon na magsabi ng katotohanan. At lumabas talaga ang totoo na wag po kayong matakot at naririto po ang Congress, ang mga kongresista para bigyan po kayo
ng suporta at lumabas ang katotohanan po. Thank you, Congressman Junicio. Doon sa iyong mungkahi na bigyan ng immunity ang ating witness, iyan po sa kasalukuyan ay pinag-aaralan ng ating committee kasama po ang Department of Justice. At the appropriate time, iyan po ay ilalabas po natin at aaprobahan po ang inyong mungkahi. Maraming salamat, Congressman Junicio. Thank you, Mr. Chair. The next to interpolate is Congressman Paulo Ortega, the fifth. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Bigat tayo amin. A few questions, additional questions, because I had the chance to interpolate Mr. Witness already. Mr. Chair, Mr. Witness, kayo po ay na-appoint po nung time ng Pangulong Benigno Aquino, di ba po ba? No, Your Honor, Mr. Chair. Anong time po kayo na-appoint? I entered the prison service since 1983, and I rose from the rank, Your Honor. Sino po ang presidente nung panahon na yan? I think during the time of then President Erap Estrada. Okay, sir. So, wala po kayong utang na loob sa past administration? Wala po, Your Honor, Mr. Chair. Ngunit alam po natin na kahit po tayo'y walang utang na loob, kailangan po natin sumunod sa orders ng mga nakakataas. Hindi po ba, Mr. Chair, Mr. Witness? Yes po, Your Honor, Mr. Chair. Alam ko po, Mr. Chair, Mr. Witness, na hindi po kayo pabor sa mga nangyayaring drug war at EJK nung panahon ng dating administrasyon. Tama po ba ako, Mr. Chair? Yes Mr. po, Witness? Your Honor, Mr. Chair. So kahit na nangyayari po yung mga sa mga oras na yon at nangyayari po yung pagpatay at nangyari po yung pagpatay, sigurado po ako you were under a lot of stress. Tama po ba ako, Mr. Chair, Yes, Mr. Your Witness? Honor, Mr. Chair. Dahil po dito, Mr. Chair, Mr. Witness, to wrap up, nakatanggap po ba kayo ng mga threats? O nakatanggap po ba ng threats ang inyong pamilya, Mr. Chair, Mr. Witness? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you. Okay.